Handa ka bang malaman kung bakit ang tahimik ang mas yumayaman ngayon? Bakit ang lalaking hindi naghahabol ng atensyon ang mas nagtatayo ng tunay na kapangyarihan? At paano ito konektado sa disiplina, pera, at pamumuno sa 2026? May isang katotohanan na bihirang pag-usapan. Ang pinakamaingay sa kwarto ay hindi na siya ang tunay na panalo. Habang ang iba ay abala sa pagpapakitang gilas, may mga lalaking tahimik lang na gumagawa ng plano, nag-iipon ng yaman at unti-unting bumubuo ng impluwensya. Hindi ito tungkol sa pagpapasikat, hindi ito tungkol sa pagyayabang, ito ay tungkol sa kontrol sa sarili. Maligayang pagdating sa 2026. Isang panahon kung saan ang lalaking marunong manahimik, mag-focus at umiwas sa bisyo ang siyang nauuna. Habang ang iba ay gumagastos ng oras sa validasyon, siya ay gumagastos ng oras sa paghasa ng kakayahan. Habang ang iba ay naghahanap ng palakpak, siya ay naghahanap ng progreso. Hindi ko sinasabing walang silbi ang tradisyonal na alpha. May panahon na epektibo ang pagiging dominante, pagiging sentro ng atensyon, at pag-akyat sa ranggo. Pero nagbago ang mundo, nagiba ang trabaho, nagiba ang sistema. At ang dating gumaganang estilo ng pamumuno na puro lakas at presensya, ngayon ay hindi na sapat. Sa kabilang banda, may isang uri ng lalaki na hindi nakikisabay sa ingay. Tahimik siyang nag-aaral, tahimik siyang nag-i-invest, tahimik siyang nagtatayo ng pangalan. At sa 2026, ang mundo ay unti-unting nakakahabol sa kung ano ang matagal na niyang alam. Hindi mo kailangang sumigaw para maging makapangyarihan. Kailangan mo lang maging disiplinado kahit walang nakakakita. Part 1. Ang pagkapagod ng alpha. Pag-usapan natin kung bakit maraming dating dominante ang ngayon ay ubos na. Ang tradisyonal na alpha ay nabubuhay sa hierarchy. Kailangan niyang nasa itaas. Kailangan niyang makita ng lahat na siya ang nangunguna. Pero may kapalit iyon. Ang palaging pagpapatunay ay nakakapagod. Ang palaging kompetisyon ay nakakadrain. Ang palaging pagganap para mapanatili ang imahe ay unti-unting sumisira sa focus. Sa modernong mundo, hindi na sapat ang presensya lang. Mas mahalaga ang output, mas mahalaga ang resulta kaysa sa forma. Mas mahalaga ang skill kaysa sa yabang. Ilang beses na nating nakita ito. Mga leader na maingay pero walang konkretong naipapakitang progreso. Mga taong umasa sa titulo pero hindi nag-invest sa kakayahan. Nang magbago ang sistema, silang unang natumba. Ang remote work, digital economy at automation ay nagbago ng laro. Hindi mo na madodominahan ang isang meeting kung ang sukatan ay performance data. Hindi sapat ang karisma kung kulang ang competence. Samantalang ang tahimik na lalaki, matagal nang nakatuon sa paghasa ng skill. Hindi siya abala sa pakikipagpaligsahan kung sino ang mas alpha. Hindi siya nahuhumaling sa validation. Ang focus niya ay mastery. At dito pumapasok ang disiplina. Ang lalaking disiplinado sa katahimikan ang may edge. Habang ang iba ay nag-aaksaya ng oras sa bisyo, drama, at pakikipagbanggaan ng ego, siya ay nag-aaral ng market, nag-i-invest sa sarili, at nagtatayo ng multiple income streams. Hindi niya kailangang ipaalam sa mundo ang bawat galaw niya. Ang resulta na ang magsasalita. May isa pang malaking dahilan kung bakit sila ang umaangat. Ang lalaking hindi emosyonal na nakakabit sa posisyon ay mas mabilis mag-adjust. Kapag bumagsak ang industriya, kaya niyang mag-shift. Kapag may bagong oportunidad, kaya niyang pumasok agad. Wala siyang ego na kailangang ipagtanggol. Samantalang ang taong sobrang nakakapit sa imahe ng pagiging nasa taas, kadalasan hindi niya napapansin na nagbago na ang laro. Sa 2026, ang panalo ay hindi sa pinakamalakas ang boses.
Ang panalo ay sa may malinaw na isip, kontroladong emosyon, at consistent na disiplina. At tandaan mo ito, ang tunay na kapangyarihan ay hindi ipinapakita. Ito ay iniipon, tahimik, araw-araw kahit walang pumapalakpak. Part 2, bakit mas pinipili ang tahimik pero buo ang sarili? Bakit mas nagiging malakas ang impluensya ng lalaking hindi naghahabol? Bakit mas tumataas ang respeto sa taong hindi kailangang magyabang? At ano ang kinalaman nito sa pera, leadership at disiplina? Sa 2026, pagod na ang maraming tao sa performance masculinity. Pagod na sila sa puro flex, puro selfie, puro pagpapakitang may pera kahit utang. Pagod na sila sa lalaking malakas magsalita pero mahina sa kontrol sa sarili. Ang taong tunay na may tiwala sa sarili, hindi niya kailangang i-broadcast ang bawat panalo. Hindi niya kailangang ipakita ang bawat kita. Hindi niya kailangang ipamukha sa mundo ang kanyang value. Alam niya ang halaga niya at sapat na iyon. Ang lalaking buo ang sarili ay hindi naghahanap ng relasyon para punan ang kakulangan. Hindi siya naghahanap ng tao para magbigay ng validasyon. Siya ay kumpleto na, may direksyon, may disiplina, may plano. Kapag pumasok siya sa isang relasyon, hindi siya naghahanap ng tagahanga. Naghahanap siya ng partner at doon siya naiiba. Sa panahon ngayon, maraming babae ang may sariling kita, sariling pangarap, sariling ambisyon. Hindi na sapat ang pagiging dominante lang, hindi na sapat ang pagiging maangas. Mas mahalaga ang emotional control, mas mahalaga ang stability, mas mahalaga ang lalaking kayang pamahalaan ang sarili niyang galit, tukso at bisyo. Ang lalaking hindi madaling matrigger, ang lalaking hindi naghahabol ng atensyon, ang lalaking marunong manahimik kapag kailangan, iyan ang kapayapaan. At sa 2026, ang kapayapaan ang bagong luxury. Ang alpha na laging kailangang purihin, laging kailangang hangaan, laging kailangang patunayan ang sarili, nagiging drama. At ang drama ay gastos sa oras, emosyon at focus. Samantalang ang disiplinadong lalaki na tahimik lang pero consistent, nagiging safe space, hindi boring, hindi mahina, kundi stable. At ang stability ay foundation ng tunay na leadership. Ngayon pag-usapan natin ang trabaho at pera. Ang corporate politics ay unti-unting nawawala ang kapangyarihan nito. Hindi na sapat ang pakikisama kung wala kang output. Hindi na sapat ang pagiging visible kung wala kang value. Sa digital economy, ang sukatan ay malinaw. Ano ang na-produce mo? Ano ang na-solve mong problema? Ano ang impact mo? Ang developer na tahimik lang pero laging on time ang delivery. Ang analyst na bihira magsalita pero malalim mag-isip. Ang freelancer na hindi pala post pero mataas ang client retention. Iyan ang bagong lakas. Ang creator economy at solopreneurship ay lalong nagbukas ng pinto para sa lalaking hindi gustong makipagbanggaan ng ego. Hindi mo kailangang umakyat sa corporate ladder kung kaya mong bumuo ng sarili mong hagdan, isang skill, isang laptop, isang malinaw na plano, isang disiplinadong routine. Maraming one-man businesses ngayon ang kumikita ng milyon. Hindi sila maingay, hindi sila flashy, pero consistent sila. Iyan ang execution. At kahit sa loob ng kumpanya, nagbabago ang leadership style. Ang command and control na puro takot, hindi na epektibo. Mas gumagana ang leader na marunong makinig, marunong mag-strategize, at marunong magbigay ng space para sa team. Collaboration over domination, clarity over intimidation, result over reputation. Pero maging totoo tayo, may dark side ang ganitong lifestyle. Ang sobrang pag-iisa ay pwedeng maging isolation. Ang sobrang independence ay pwedeng maging paglayo sa tamang network. Ang pag-iwas sa conflict ay pwedeng maging pag-iwas sa mahahalagang usapan.
At may ilan ding gumagamit ng label na tahimik at independent bilang excuse para maging tamad, walang accountability, or antisocial. Hindi iyon lakas, hindi iyon disiplina, hindi iyon leadership. Ang tunay na tahimik na malakas ay hindi nagtatago sa mundo. Pinipili lang niya kung kailan siya magsasalita. Pinipili niya kung saan niya ilalagay ang enerhiya niya. Hindi siya mas mataas kaysa sa iba. Hindi siya nakikipagkumpetensya para maging superior. Alam lang niya ang lane niya at doon siya nag-e-excel. Kaya bakit sa 2026 mas umaangat ang ganitong uri ng lalaki? Dahil ang mundo ay mabilis magbago. Ang industriya ay kayang mag-shift sa isang taon. Ang mga skill na mahalaga ngayon ay pwedeng mawala ng value bukas. Sa ganitong environment, ang taong may self-reliance, strategic thinking, at emotional control ang may advantage. Hindi siya umaasa sa titulo, hindi siya umaasa sa approval, hindi siya umaasa sa applause. Umaasa siya sa sistema niya, sa routine niya, sa disiplina niya. At narito ang huling punto. Ang pinakamalakas na leader ngayon ay hindi pure alpha o pure sigma. Siya ay marunong gumamit ng tapang kapag kailangan, marunong maging visible kapag may misyon, marunong manguna kapag oras na para magsalita. Pero kaya rin niyang umatras, mag-isip at magtrabaho mag-isa kapag iyon ang mas epektibo. Hindi ito laban ng archetype. Ito ay laban ng control sa sarili laban sa ego. Ang lalaking tahimik pero disiplinado ay hindi nananalo dahil mas mahusay siya sa lahat. Nananalo siya dahil hindi siya na-distract. Sa mundong obsessed sa kompetisyon, minsan ang pinakamalaking kapangyarihan ay ang hindi pagpasok sa ingay. Kung gusto mong umangat sa pera, leadership at respeto, simulan mo sa pagputol ng bisyo, paglinis ng isip, at pagbuo ng sistema na hindi nakadepende sa palakpak ng iba. Magtrabaho ka kahit walang nakakakita. Mag-ipon ka kahit walang nakakaalam. Mag-ensayo ka kahit walang pumupuri. Ang tunay na kapangyarihan ay tahimik. Ang tunay na disiplina ay consistent. At ang tunay na tagumpay ay hindi kailanman kailangan ng ingay. Part 3. Ang advantage sa ekonomiya ng tahimik na disiplinado. Bakit mas lumalakas ang lalaking marunong mag-isa sa panahon ng AI? Paano nagiging edge ang independence sa bagong ekonomiya? At bakit ang tahimik na strategies ang mas kumikita ngayon? Pag-usapan natin ang realidad ng 2026. Ang ekonomiya ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito nakasentro lang sa titulo, posisyon at dami ng tao sa ilalim mo. Ang tunay na sukatan ngayon ay value creation. Ano ang kaya mong gawin na hindi kayang palitan ng sistema? Anong problema ang kaya mong solusyonan? Anong skill ang hawak mo na may demand? Dito pumapasok ang advantage ng lalaking disiplinado sa katahimikan. Habang ang iba ay umaasa sa hierarchy at middle management roles, ang automation at AI ay unti-unting pumapalit sa mga posisyong nakabase lang sa control at supervision. Ang mga trabahong puro pag-monitor at pag-utos, mabilis na papalitan. Pero ang malalim mag-isip, ang marunong mag-strategize, ang kayang mag-connect ng dots na hindi nakikita ng karamihan, hindi iyon basta napapalitan. Ang lalaking sanay mag-isa ay hindi takot sa ganitong pagbabago. Hindi siya umaasa sa crowd para maging relevant. Umaasa siya sa competence. Ang independence niya ay hindi paglayo sa tao. Ito ay kakayahang tumayo kahit walang safety net ng titulo o opisina. Kapag may bagong teknolohiya, siya ang unang nag-aaral. Kapag may bagong trend sa market, siya ang unang nag-a-adjust. Kapag may industry na bumabagsak, siya ang unang nagre-reposisyon. Hindi siya emosyonal na nakakabit sa lumang sistema, kaya mabilis siyang mag-adapt. Samantalang ang taong sobrang nakakapit sa status at hierarchy,
kadalasan nahuhuli dahil mas iniingatan niya ang imahe kaysa sa pag-evolve. Ito ang malaking shift sa workplace. Noon, ang pinakamalakas ang boses ang madalas mapansin. Ngayon, ang may pinakamalakas na output ang pinapahalagahan. Sa remote setup at digital platforms, hindi na mahalaga kung gaano ka kadominante sa meeting. Mas mahalaga kung kaya mong mag-deliver kahit walang bantay. Ang komunikasyon ay mas direct. Ang evaluation ay mas data-driven. Ang resulta ay mas transparent. At dito nagiging malinaw ang pagkakaiba. Ang taong disiplinado kahit walang pumapalakpak, hindi nahihirapan sa ganitong sistema. Sanay na siyang magtrabaho kahit walang validasyon. Sanay na siyang gumawa kahit walang nakatingin. Ang pag-usbong ng online business, freelancing, investing at content creation ay nagbigay ng bagong landas. Hindi mo na kailangang umakyat sa corporate ladder kung kaya mong bumuo ng sarili mong sistema ng kita. Isang mataas na skill, isang malinaw na niche, isang consistent na execution. Maraming tahimik na individual ang bumubuo ng income streams na hindi nakadepende sa boss, opisina o politika. Hindi ito flashy, hindi ito dramatic, pero ito ay strategic. Ang tunay na lakas sa bagong ekonomiya ay hindi dominance. Ito ay adaptability. At ang adaptability ay produkto ng disiplina. Kung kontrolado mo ang oras mo, kontrolado mo ang focus mo. Kung kontrolado mo ang focus mo, mas mabilis kang matuto. Kung mas mabilis kang matuto, mas mabilis kang umangat. Sa 2026, ang may kakayahang magtrabaho ng mag-isa, mag-isip ng malalim at mag-adjust ng mabilis ang may pinakamalaking advantage. Hindi dahil mas maingay siya, kundi dahil mas handa siya.